Magandang gabi po, Sir Jay. Ako po pala si Tristan. Gusto ko pong ibahagi ang aking karanasan noong makipista kami ng aking pinsan na si Camila sa kanya pong nobyo sa isang liblib na baryo na sakop pa ng Antique, kung saan isinilang din kami ng aking pinsan. Si Camila po ay pinsan kong buo sa aking ama. Halos magkasing edad lamang kaming dalawa at sabay na namulat at lumaki sa baryong aming kinalakihan sa lalawigan po ng Antique. Magkababata kaming dalawa kaya't madalas kaming magkasama ni Camila. Maganda po ang pinsan kong iyon, Sir Jay. Hindi naman sa pagmamayabang ay ligawin ito sa aming eskwelahan. Kaso lamang marupok ang puso nito pagdating sa lalaki at madaling bulahin. Subalit, may mga bagay na hindi ko po nagugustuhan sa ugali ng aking pinsan. Medyo maharot po kasi ito at palikera simula nang tumungtong kami sa huling bahagi ng sekundarya. Simula kasi noong maghiwalay sila ng unang nobyo nito sa kanyang first love, bigla pong nagbago ang ugali niya. Dati po ay madalas kaming magkasamang umuwi kapag uwian na sa aming klase. Ngunit kinalaunan ay madalang na lang po at kung sino-sino na lamang ang nakakasama nitong lalaki tuwing hapon. May pagkakataon nga na ginagabi na siya ng uwi at amoy alak pa ang suot na uniforme. Minsan nga po ay nagbubulakbol na din ito sa kanyang klase at sumasama sa bago niyang boyfriend na ginawa na lang nitong libangan. Sa madaling salita ay pabago-bago po siya ng nobyo at minsan ay two-timer pa. Nahuli ko nga po si Camila noon sa likod ng aming paaralan na nakikipaghalikan sa isang lalaki na kapwa din namin estudyante. Nagalit po ako noon, Sir Jay, at nagawang suntukin ang kasama nito. Hindi po kasi ako makakapayag na mapariwara ang buhay ng aking pinsan. Tingin ko tuloy ay pinaglalaruan at pinagpapasapasahan lamang ng mga lalaki ang pinsan kong si Camila. Nais ko itong makapagtapos sa kanyang pag-aaral at pareho kaming aakyat sa entablado para kunin po ang aming diploma kasama ang aming mga magulang. Minsan nga po ay pinagsabihan ko si Camila at sinabi kong nababaliw na ba siya at bakit niya ito ginagawa, at sa tingin ba niya ay magiging masaya siya sa kanyang ginagawa. Alam kong hindi niya matanggap ang paghihiwalay nila ng kanyang unang boyfriend, pero hindi yun sapat o dahilan para magpariwara siya. At ano na lang ba ang iisipin ng ibang tao? Sasabihin nila na isa siyang malandi at haliparot na babae. Matapos ko pong suntukin ang kasama nitong lalaki, na kumaripas naman ang takbo papalayo po sa akin at tumawid po sa kabilang bakod. Tumugon po ang aking pinsan si Camila at sinabi niya sa akin na bakit daw ba ako nakikialam at hayaan ko lang daw siya sa kanyang ginagawa. Ngunit sumagot pa rin ako na dapat lang akong makialam sapagkat ay magpinsan kami at baka nakakalimutan niya. Simula nung bata pa kami ay palagi na kami magkasama. Pinaalala ko din po sa kanya noong mga bata pa kami ay madalas na kami ang magkasama, lalo't na kung maliligo sa ulan at nagtatampisaw sa tubig na walang mga suot na salawal. Pinaalala ko sa kanya ang mga bagay na yan para maalala niya na magpinsan kami. Pero Sir Jay, nagmatigas si Camila at sinabi niya sa akin na bahagi na lamang daw iyon ng aming nakaraan at hindi na daw kami mga bata. Malalaki na daw kami at may sarili na daw siyang desisyon sa buhay at hayaan ko na lang daw siya. Pero nagmatigas din po ako at sinabi kong naaalala pa ba niya ang sinabi niya noon na sisiguraduhin niyang makakapagtapos siya ng pag-aaral para hindi masayang ang paghihirap ng kanyang mga magulang. Isipin na lang niya ang matinding hirap at sakripisyo ng kanyang ama at ina
Sinabi ko din na kawawa sila dahil wala silang tigil sa pagiging labandera para lang matustusan ang pangangailangan niya sa eskwelahan. Humagulgol po si Camila at niyakap ako ng mahigpit, kasabay ng paghingi po niya ng tawad sa akin. Simula po nung araw na iyon, Sir Jay, ay naliwanagan ang isip ng aking pinsan. Nagsimula itong baguhin ang kanyang sarili at nag-focus muli sa kanyang pag-aaral. Ilang buwan pa ang aming titiisin upang makapagtapos sa sekundarya. Sa pagkakatanda ko pa noon ay nalalapit na ang aming first grading at ayoko pong bumagsak si Camila dahil lamang sa mga walang kwentang bagay na pinaggagawa niya. Palagi na po ulit kaming magkasama na pumasok sa aming eskwela, pati na rin sa oras ng aming pag-uwi sa hapon. Pinagkatiwala din sa akin si Camila ng kanyang mga magulang, kaya lahat ng makakabuti sa aking pinsan ay ginagawa ko, mapangalagaan lamang ito. Pati ang mga ginagawa nitong kabaliwan sa aming paaralan ay inililihim ko na lang dahil nagawa naman itong baguhin ng kanyang sarili. Wala na ding dumidikit na lalaki kay Camila dahil bantay sarado ko na po ito. Tuwing nauuna ako mag-out sa klase ay hinihintay ko na siya sa labas ng kanilang classroom. Hindi lang pinsan ang turing ko dito, bagkus para ko na po siyang kapatid. Minsan nga, iniisip ko ng mga ibang estudyante na may relasyon kami dahil masyado kaming malapit sa isa't isa. Akala ko po noon, Sir Jay, ay tuloy-tuloy na ang pagbabago ni Camila. Yung tipong sa pag-aaral lamang itutuon ng sarili. Ngunit nagbago po ang lahat ng biglang dumating sa aming paaralan ng bagong transferee na lalaki na itago na lang po natin sa pangalang Lucas. Guwapo po itong lalaki na ito at may pagkamistiso. Makisig po ang pangangatawan at maganda ang height na talaga namang pang-campus heartthrob ang datingan. Simula noong dumating sa aming eskwelahan si Lucas ay maraming estudyanteng babae ang nagkakagusto po sa kanya. Tila babae na ang nagbibigay interes o motibo na animoy, sila na ang nanliligaw. At isa na nga dito ang aking pinsan na halos nahuhumaling sa angking kagwapuhan ni Lucas na may mala-Adonis na muka. Hindi ko po lubos maisip na sa dinami-dami ng mga babae sa aming eskwelahan ay si Camila pa ang natitipuhan nito. Marami ang naiinggit sa aking pinsan dahil madali lang nasungkit nito ang puso ng gwapong transferee. Sa 2 linggo nilang magkaibigan ay niligawan agad ni Lucas ang aking pinsan. Hindi naman nagpatumpik-tumpik pa si Camila at pinairal na naman ito ang kanyang karupukan na puso. Agad po niyang sinagot ang binata na hindi man lang pinag-iisipan. Naging kampante na naman ako sa bagong kasintahan ni Camila dahil mabait po ito at hindi bastos. Nilalagay nito sa tamang lugar ang dapat gawin na naaayon sa batas ng paaralan. Hinayaan ko na lamang ang kanilang relasyon sapagkat naging inspirasyon ni Camila ang binatang si Lucas sa kanyang pag-aaral. Hindi po ito lumiliban sa klase at nagsisipag sa bawat subject na labis ko pong ikinatuwa. Nangungupahan pala si Lucas malapit lang sa aming pinapasukang eskwelahan. Hindi rin namin alam ang background nito kung bakit ito nag-transfer sa aming school. Tubong antiki po ito, subalit sa ibang baryo po ito naninirahan at napag-alaman namin na sa liblib na lugar na naninirahan ng kanyang mga magulang. Araw po noon ng Biyernes, oras ng aming uwian sa klase. Magkakasama kami nila Camila at Lucas na naglalakad sa pasilyo ng aming eskwelahan palabas ng gusali. Balak sana noon na mamasyal ng magkasintahan, ngunit hindi po natuloy ang mga ito dahil biglang nagkulimlim ang panahon na may kasamang paghampas ng malalakas na hangin. Hudyat po na uulan po ng malakas.
Habang marahan kaming naglalakad ang mga panahong iyon, ay nabanggit ni Lucas sa amin na malapit ng araw ng kapistahan sa kanilang baryo sa susunod daw po na linggo. Araw po ng Sabado magaganap ang selebrasyon ng kanilang pista. Kaya naman nagpaalam ito sa akin na isasama nito si Camila sa kanilang lugar. Nagulat naman ako, Sir Jay, dahil ang pinsan ko lang ang inanyayahan nito at hindi po ako inimbita. Mabuti na lamang at hindi po pumayag ang aking pinsan na hindi po ako kasama. Kaya't wala pong nagawa si Lucas kundi ang isama ako sa araw na iyon. Napansin ko din na mapakla ang ngiti ni Lucas noong hindi pumayag ang pinsan kong si Camila na mag-isang sumama sa kanya. Kahit ako man ay hindi sang-ayon na basta na lamang nito dadalhin ang aking pinsan sa kanilang baryo, lalo na't liblib pa ito. Napatigil na lamang ang aming pag-uusap noong magpaalam na sa amin ang nobyo ng aking pinsan na liliko na ito ng daan patungo sa inuupahan nitong boarding house. Araw ng Biyernes, sa susunod na linggo ang punta namin sa baryo ng binatang transferee upang makipista. Makalipas po ang isang linggo, araw ulit noon ng Biyernes ng hapon, ay nagmamadali kaming umuwi ng aking pinsan upang magbihis po ng damit. Tanging isang backpack lamang ang aming dala at magkasama na roon ang mga pamalit na damit namin ni Camila. Pinayagan naman ako ng aking mga magulang, basta raw ay mag-iingat lang kami ng aking pinsan. Pinaalalahanan pa nga ako ng aking ama't ina na magbaon ng kalamansi para patakan ng katas nito ang mga pagkaing ihahanda sa amin. Mahirap na raw at baka mahaluan o mayanggaw kami. Kinumbinsi ko naman sila tiyo at tiya dahil nagdadalawang isip ang mga ito na payagan ng kanilang anak na si Camila. Dahil batid nilang malayo-layo ang baryo na aming pupuntahan. Sinabi ko naman sa mga ito na hindi ko po pababayaan ng aking pinsan at mananatili ako sa kanyang tabi habang magkasama kami doon. Hindi kasi nila alam na nobyo ng kanilang anak ang aming pupuntahan. Inilihim ko rin sa mga magulang nito na may karelasyon na ang pinsan kong si Camila. Sinabi po sa akin ni Tiyo na dalhin ko daw ang panudla na nilagyan do niya ng pulahan ng sinukaan. May basbas do iyon ng simbahan at puno ng dasal bilang pangontra daw sa masasamang elemento at aswang. Nagpasalamat naman po ako sa panudla. Mas maigi nang dalhin ko ito para naman may protection kami ni Camila bukod sa kalamansi po na baon ko. Nagtataka naman po si Camila kung bakit daw may dala akong kalamansi. Hindi ko na po nagawa pang sagutin ito dahil mismo ang nanay nito ang nagpaliwanag tungkol sa bunga ng kalamansi kung para saan ito gagamitin. Malawak po ang kanilang kaisipan pagdating sa mga pangontra sa mga aswang gaya ng aking mga magulang. Inilagay ko pala ang bunga ng kalamansi sa maliit na supot at muling ibinalot sa itim na tela upang hindi umagaw ng atensyon kung sakali mang may makasalamuha kaming aswang. Inilagay ko rin sa loob ng aking bag ang panudla bilang sandata sa oras ng kagipitan. Pangkaraniwan na lamang sa amin ang mga itim na elemento at mga aswang. Pareho din po kaming naniniwala ni Camila sa ganoong mga nilalang, lalo na't laking antiki kami na pinaniniwalaan ng nakakarami na pinamumugaran daw ito ng mga aswang, pati na rin ang kapis, sikihor at panay. Maya-maya po ay nagpaalam noon si Camila sa kanyang mga magulang na aalis na daw kami. At ganoon din po ako bago kami tuluyang lumabas ng kanilang bahay at nagmamadaling maglakad patungo sa paradahan ng tricycle. Kakarampot lamang ang dala naming salapi dahil nangako naman ang nobyo ng aking pinsan na sagot po nito ang aming pamasahe patungo po sa kanilang baryo.
Doon na rin kami hinintay ni Lucas sa labas ng kanyang inuupahan. Bit-bit po ang kanyang bag. May kalakihan din ang dala nitong bag at batid kong puno po ito ng kanyang kagamitan na akala mo'y hindi na babalik sa kanyang inuupahan. Sumakay kami ng jeep patungong bayan at pagdating namin doon ay muli kaming sumakay ng panibagong jeep patungo naman sa kanilang baryo. Magkatabi ang magkasintahan habang nasa kabila naman ako ng upuan sa bandang harapan nila. Magiliw at masayang nag-uusap ang dalawa na tila walang pakialam sa akin. Dahil po hindi man lang nila ako pinapansin. Lumipas ang kalahating oras ay narating namin ang baluarte ng kanilang baryo. Nag-aagaw na rin ang dilim at liwanag ng mga oras na iyon. Nagtataka naman ako kung bakit sa tabi kami ng kalsada bumaba na wala man lang nakatirik na kabahayan at puro matatayog ng mga puno at taniman ng tubo ang aking nasisilayan. Ilang saglit pa ay may dumaang tricycle at huminto ito sa aming tabi. Tinawag ng driver na pamangkin ang aming kasama at tiyuhin pala ito ng boyfriend ni Camila. Alam ng Ginoo na uuwi ang kanyang pamangkin kaya't naman sinundo niya na ito. Alam rin ng kanyang tiyuhin na may kasama ang kanyang pamangkin sa kanyang pag-uwi upang salubungin ang araw ng kapistahan. Bungad pa lang sa akin ng Ginoo ay kakaiba na ang aking pakiramdam. Kakaiba ito tumitig sa amin lalo na sa aking pinsan na makahulugan sa aking paningin. Pinakilala naman po kami ni Lucas sa kanyang tiyuhin. At sinabi naman ng kanyang tiyuhin na napakaganda raw ni Camila, napakabango at sariwang-sariwa. Bahagya pa nga itong ngumisi na nakakakilabot. Dahil din doon, nagkatinginan pa kami ng aking pinsan sa sinabi nito. Tinahak po namin ang isang makipot na kalsada na akala mo'y inabandonan ng panahon dahil sa mga ligaw na talahib. Malubak din ang daan at wala pa din kaming nakikitang mga kubo. Ilang minuto pa ay muli na naman kaming lumiko sa liblib na daan hanggang sa marating namin ang kanilang sityo. Doon na rin bumungad sa amin ng ilang mga kubo. Maliit lang ang nasabing sityo at talaga namang nagkakasiyahan ng mga tao dahil gumuhit agad sa aming paningin ng mga batang naglalaro at naghahabulan habang abala naman ang matatanda sa kanilang mga ginagawa. Tanging mga gasera at mga sulu na nagmumula sa mga kalandekahoy ang nagbibigay tanglaw sa buong paligid. Madilim na rin ang mga sandaling iyon dahil malapit nang sumilip ang gabi. May mga nagtatanggal ng mga sinampay na pinatuyong bituka na gagawing longganisa. At ang iba naman ay nagsisimula na ding magluto. Pakuwari ko'y nagsisilbing bayanihan ng bawat pamilyang naninirahan roon at ginawa nilang iisang handaan na lamang ang magkaganap na selebrasyon. Kinilabutan na lang kami ni Camila ng mga sandaling iyon noong makababa na kami ng tricycle dahil pinagtitinginan kami ng mga tao roon. Kakaiba ang titig nila sa amin na tila para kaming binabalatan ng buhay. Imbis na dumikit si Camila sa kanyang nobyo ay nagsusumiksik ito sa akin at mahigpit na hinawakan ang aking braso. Dama ko ang panlalamig ng mga palad nito habang nanginginig na halatang nakakaramdam ito ng matinding takot. Napansin naman ni Lucas na dumistansya sa kanya ng kaunti ang aking pinsan. Panatag at komportable si Camila kapag ako ang kanyang katabi sapagkat alam niyang hindi ko siya pababayaan. Sinabihan naman kami ni Lucas na huwag na lang namin pansinin ang matatalim na tingin ng kanyang mga kababaryo. Nagpatuloy na lang kami sa aming paglalakad hanggang sa marating namin ang tapat ng kanilang pamamahay. Malaki po ang kanilang bahay kahit na gawa lamang ito sa tabla at pawid
Malaki at malawak ang espasyo ng kanilang koral nang makapasok kami sa loob ng kanilang tahanan. Sinalubong naman agad kami ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Masasabi ko rin na parang may dugong Kastila ang pamilya nila dahil mga mistiso at mistisa rin ang mga ito. Sa kabilang bakod naman po naninirahan ang tiyo Pakundo nito at may kalakihan din ang bahay na may ilang sentimetro ang layo sa bahay nila Lucas. Mainit kaming tinanggap ng pamilya nito at agad kaming inalok na kumain sa hapag. Nalula din kami sa dami ng putahing nakahain sa mahabang lamesa na halos puro karne na iba't iba ang pagkakaluto. Napakabait talaga ng mga kapatid po ni Lucas dahil pinagsisilbihan kami ng mga ito. Balak ko sanang patakan ng kalamansi ang mga pagkain ngunit hindi ko po magawa dahil nasa harapan ko lang si Lucas at marami din ang mga matang nakamasid sa bawat sulok ng tahanan. Maging ang kanilang mga magulang ay pasulyap-sulyap sa amin habang abala ang mga ito sa kusina. Nagluluto ang kanyang ina at naghihiwa naman ng karne ang kanyang ama. Maya-maya ay napatanong si Camila kay Lucas kung bakit ang daming pagkain at bakit napakaraming karne ang hinihiwa ng kanyang ama. Nakatanaw po si Camila sa bahaging kusina. Naroon kasi nakalatag ang mga malalaking katawan ng baboy na halatang bagong katay. Sinabi naman ni Lucas na darating kinabukasan ng mga bisita at ilan nilang mga kaanak galing pa sa malalayong baryo na sakop ng Kabisayaan. Matutukoy ko rin na karne ng baboy ang nakahain sa ibabaw ng lamesa dahil nakikita ko naman ang hinihiwa ng kanyang ama na mga panahong iyon. Nabanggit pa nga ni Lucas na darating mamayang gabi ang isa niyang nakatatandang kapatid na babae na galing pang Maynila kasama ang nobyo nito. Sa puntong iyon, Sir Jay, ay nagsimula na po kaming kumain ni Camila. Hinay-hinay lamang ang bawat subo namin sa pagkain, pati ang lasa ng karne ay mismong karne talaga ng baboy at wala namang kakaiba. Dahil alam ng mga magulang ni Lucas na kasintahan nito ang aking pinsan, ay pumayag ang mga ito na iisa ang kanilang silid na matutulugan at doon naman ako sa bakanting kwarto dahil may kalakihan din ang bahay. Subalit, tumanggi naman ang aking pinsan at nais nito na ako ang makasama sa kanyang pagtulog na labis ko pong ipinagtataka. Alam kong mahal kasi ni Camila si Lucas at halos nahuhumali nga ito sa binata. Ngunit laking gulat ko dahil ako po ang nais nitong makasama sa iisang silid. Simula kasi noong makarating kami sa kanilang sityo ay pareho ang kaba na aming nararamdaman ni Camila na parang may kakaiba sa mga naninirahan dito. Wala namang nagawa si Lucas kundi igalang ang pasya ng kanyang nobya. Mas maigi na rin iyon para sa aking pinsan upang maiwasan ang malaking gulo. Iniisip ko rin na baka may mangyari sa dalawa at mabuntis nito si Camila na aking pinsan. Maya-maya ay hinatid kami ni Lucas sa aming silid at umalis naman ito kaagad matapos kaming asikasuhin. Medyo maingay sa paligid dahil nadidinig namin ang kakaibang saliw ng musika na nagmumula sa kakaibang instrumento. Pansamantala kaming sumilip sa maliit na siwang ng bintana at nakita namin ang malaking sulo habang umiindak ang mga kababaihan. Kahit na magpinsan kami ni Camila, ay lalaki pa din ako at binigyan ko ito ng privacy. Sa kama ito nakahiga habang ako naman ay sa papag na sinasapinan ko ng banig bilang respeto na rin sa pagkababae ng aking pinsan. Lumipas po ang ilang sandali ay nadinig namin na tila may bagong dating na bisita.
dinig din namin na tinawag itong ate ni Lucas kasama ang kasintahan nitong Manilenyo. Ilang saglit pa ay kumatok sa aming pintuan si Lucas. Pinagbuksan naman ito ni Camila at nagwika sa amin na huwag na kaming lalabas pa sa aming silid habang hindi pa pumuputok ang araw na labis naming ipinagtataka. Hindi na rin kami nagawang ipakilala nito sa kanyang ate na sa kadahilan ng malalim na raw ang gabi at kailangan na naming matulog. Habang kami po ay nakahiga ni Camila ay hindi kami dinadalo ng antok at maraming bagay po ang naglalaro sa aming isipan. Pansamantala po akong bumangon sa aking pagkakahiga at saglit po akong sumilip sa siwang ng bintana. At laking gulat ko dahil wala man lang katao-tao sa labas hanggang sa makarinig na lamang ako ng alulong ng mga aso kasabay ng malakas na sigaw ng isang lalaki. Nadinig naman iyon ng aking pinsan na parehong nagbigay ng matinding kilakbot sa amin. Nagsalimbaya sa aming pandinig ang hiyaw po na iyon na animoy parang kinakatay na tao dahil po sa tindi ng palahaw nito na halatang nasasaktan. Dahil po sa aming kuryosidad ay naglakas loob kami na lumabas sa aming silid. Nais naming alamin ang mga kaganapan sa labas. Batid din po namin na kami lang ang tao sa loob ng bahay ng mga sandaling iyon. Bago kami tuluyang ding nakalabas ay kinuha ko ang panudla at sinukbit sa aking bewang. Tama nga ang hinala ng aking pinsan dahil wala ang miyembro ng pamilya sa loob ng kanilang pamamahay. Tanging isang gasera na lamang ang may sindi na nakasadlak sa sala na nagbibigay tanglaw kaya't may kadiliman ang buong paligid. Magkahawak kamay kami ni Camila na naglalakad palabas ng bahay at maingat ang bawat hakbang ng aming mga paa. Nagmistulang abandonado ang lugar dahil wala talaga kaming makitang mga tao. Kadiliman ang lumulukob sa bawat kabahayan sapagkat pinatay nila ang sindi ng mga gasera at tanging sinag ng buwan ang nagbibigay liwanag sa kapaligiran. Hanggang sa muli naming natinig ang hiyaw at halinghing ng lalaki na halatang nangihina na ito. Ayon na rin sa tempo ng kanyang boses. Sinundan namin ang pinanggagalingan ng tinig na iyon at dinala kami ng aming mga paa sa isang tagong lagusan. Isang lihim na daan na nahaharangan na mayayabong na halaman. Sinabi sa akin ni Camila na natatakot daw siya. Sumagot naman po ako na basta't kalmado ka lang at huwag kang lumikha ng ingay. Marahan naming sinuyod ang talahiban. Hindi namin tinumbok ang makitid na daan na tanging tao lamang ang makakadaan at baka may makasalubong kami o may makakita sa amin. Iniiwasan din namin na makalikha ng ingay dahil batid namin na may kakaibang nangyayari sa dulo ng lihim na daan. Ilang saglit pa ay napadapa na lang kami sa mga nagkukumpulang maliit na sanga at malalapad na dahon upang magkubli. Tinakpan ko rin ang bibig ni Camila dahil muntik pa itong sumigaw. Gumuhit kasi sa aming paningin ng mga taong naroon na nakapalibot sa isang pabilog na guhit. Tila nagdarasal ang mga ito sa isang dambana na gawa sa tanso na kawangis ng isang halimaw. Kalahating tao at kalahating kambing na may matatalas na sungay. May hawak ang mga ito na itim na kandila at inuusal ang kakaibang mga lengguwahe na bahagi po ng kanilang rituala. Naroon din po ang mga bata at si Lucas kasama ang kanyang pamilya. Ang mas matindi pa, Sir Jay, ay nasipat din namin sa kabilang bahagi ang isang lamesang gawa sa buho at nakapatong sa ibabaw ang katawan ng isang hubot-hubad na lalaki na halos wakwak ang sikmura. Kinatay ito ng mga matadero
at nilagay ang mga lamang loob sa malaking kawa. Agaw pansin sa amin ang isang maliit na timba na puno ng pulang likido. Masasabi ko po na dugo ito ng lalaking iyon. Kahindik-hindik po at karimari-marim ang sinapit ng kamatayan ng lalaking iyon. Malakas din po ang kutob ko na ang lalaking iyon ay ang nobyo ng ate ni Lucas na galing pang Maynila. Nagulangtang na lamang kami noong magsimula ng suminghot sa kawalan ng mga tao roon at tila may naaamoy sila sa paligid at marahil ay kami iyon. Alam ko din po Sir Jay na malakas ang pang-amoy ng mga aswang. Nilamon kami ng takot ni Camila nang lumingon ang mga ito sa aming pinagtataguan. Akmang kikilos na sana ang mga ito pero napansin namin na parang kinakausap ni Lucas ang kanyang kababaryo. Hindi ko po maintindihan ang kanyang sinasabi dahil para lang itong bumubulong sa hangin. Nagwika rin ito sa kanyang mga magulang at bahagyang napatingin sa amin. Dahil po sa senaryong iyon, binulungan ko ang aking pinsan na kailangan na naming umalis bago mahuli ang lahat. Ang tanging una muna naming ginawa ni Camila ay bumalik sa bahay nila Lucas. Maliit din ang tingin kong lilisanin namin ang kanilang baluarte dahil tutugwisin lamang nila kami. Umaasa na lang kami na may mangyaring isang himala na makakaligtas sa amin sa senaryong iyon. Noong makalayo kami ng ilang dipa sa kinaroroonan ng mga aswang, ay doon namin sinimula na maglakad ng matulin hanggang sa makarating kami sa bahay ng mga magulang ni Lucas. Laking gulat namin ni Camila noong makapasok kami sa bahay patungo sa aming silid dahil naroon na si Lucas at nauna pa itong dumating sa amin. Mabilis ko namang binunot ang panudla sa aking bewang at matapang na idinuro sa kanya. Hindi naman po kumilos si Lucas at nanatili itong nakaupo sa kama habang nakabaling ang paningin sa aking pinsan. Kinuha ko po ang aking bag at mabilis na isinukbit sa aking balikat habang nagtatago sa aking likuran si Camila dahil natatakot ito sa kanyang nobyo. Nabigla na lamang ako nang sabihin ni Lucas na ibaba ang aking armas at mas maiging itago ko lamang ito dahil wala naman siyang balak na atakihin ako o saktan kami. Pinaliwanag din na wala naman siyang balak na patayin kami ni Camila dahil mahal niya ito at isinalba rin nito ang aming mga buhay sa kanyang mga kababaryo. Dahil nalaman ng mga ito na naroon lang kami sa paligid at alam namin ang lihim ng kanilang sityo. Hindi raw kami nakinig sa kanyang sinabi na manatili lamang kami sa loob ng kwarto habang hindi pa sumasapit ang bagong umaga. Kahit ang kinain namin kanina ay karne talaga iyon ng baboy at ang kinatay na tao ng mga matadero ay para lamang sa kanila at sa mga bisitang darating na bahagi ng kanilang angkan. Inamin din po nito na balak sana niyang hawaan ng pagkaaswang ang aking pinsan upang maging kalahi nila. Gusto nitong maging kabiyak si Camila at makasama sa mahabang panahon dahil tunay at tapat daw ang kanyang inaali na pag-ibig. Kahit na naging sagabal ako sa nais nitong gawin sa aking pinsan, pero wala pa din itong balak na patayin daw ako sapagkat ako lamang ang unang naging kaibigan niya sa aming eskwelahan at mabuti daw akong tao dahil inalagaan ko at iniingatan si Camila. Humingi po ng kapatawaran si Lucas sa aking pinsan sa paglihim nito sa kanyang tunay na pagkatao. Gayunpaman, natatakot pa rin sa kanya si Camila na lumapit sa kanya at biglang nag-alangan sa nararamdaman nito sa kanyang nobyong aswang. Upang mapatunayan nito na tapat ang pagmamahal sa aking pinsan, ay nangako itong hindi kami mapapahamak ng gabing iyon. Kinuha nito ang susi ng tricycle ng kanyang tiyo upang ihatid kami sa labasan ng kanilang sityo
patungo sa paradahan ng jeep sa bayan. Wala pong imikan ang dalawang magsing irog nang maghiwalay ang aming mga landas. Agad kasi na umalis noon si Lucas matapos kami nitong ihatid sa sakayan. Hindi man lang ito pinansin ng aking pinsan. Nagpapasalamat pa din ako sa nobyo nito dahil mabuti itong nilalang at hindi kami pinabayaan na mapahamak sa kamay ng kanyang kababaryo. Kung hindi lang sana kami lumabas ng aming silid ay hindi namin malalaman ang kanilang lihim. Mabuti na rin iyon dahil habang maaga pa, nalaman namin ni Camila ang tunay na katauhan ng kanyang nobyo. Wala po kaming pinagsabihan sa aming mga nalaman noong makauwi kami sa aming lugar. Inilihim namin iyon ng aking pinsan bilang kabayaran sa kabutihan na ibinigay sa amin ni Lucas. Sa puntong iyon, tinulungan ko ang pinsan ko na pansamantalang makalimutan ang kanyang kasintahan. Madalas din po kaming mamasyal sa parke kapag wala po kaming pasok sa eskwela. At noong makapagtapos kami ng sekundarya ay huminto muna kami sa aming pag-aaral para sa unang yugto ng kolehiyo. Lumuwas kami ng Maynila upang magtrabaho. Nais naming lumikom ng salapi para gamitin pang tuition sa susunod na pasukan. Hindi po kasi kaya ng aming mga magulang na tustusan ang aming pag-aaral sa kolehiyo, kaya't nakipagsapalaran kami sa malayong lugar. Nanuluyan din kami sa isang pinsan namin na nagtatrabaho sa isang malaking pabrika. Ngunit sadyang itinadhana talaga ng panahon sina Camila at Lucas sapagkat muling nagtagpo ang kanilang mga landas sa hindi po inaasahang pagkakataon. Noong minsang nagkasalubong sila sa isang pampublikong lugar sa Maynila. Muli po nilang sinimulan ang naudlot nilang pagmamahalan. Mas naging matibay ang pundasyon ng kanilang pag-iibigan. Ang maganda pa doon ay tinutulungan ni Lucas ang aking pinsan sa mga gastusin nito sa pag-aaral. Kaya kahit papaano ay nakakaluwag ito sa buhay. Hindi na kailangan pang kumayod ni Camila dahil lahat ng kinikita ng kanyang nobyo ay napupunta sa kanyang pag-aaral. Sa bandang huli ay sila pa rin ang nagkatuluyan at nagsama po sa iisang bubong at bumuo ng masayang pamilya. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.